Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po siya ng bayan natin nung araw. Hindi nagpakita si Capredi ng kainaan. Ilan araw bago siya pumanaw, patuloy pa rin ang kanyang suporta kay dating President Duterte at dapat pa rin natin igalang ang pwesto ng presidente kahit tapos na ang kanyang termino. Pero anong ginawa ni BBM sa dating presidente? Itinapon sa ibang bansa sa mga dayuhan korte. Kung kakampi ka dyan sa mga puti, We're just going through the process. kaya nga. Pero ako, ang akin is legal. What's your basis now? I'm asking, I'm a lawyer, I'm asking you now, what is the legal basis of sa police power? Anong basis ninyo to take me into custody? Wala. So I have to resist. And I have to go back to these idiots and tell them, and I will go to them after I have washed. Ako ang magpupunta sa kanila. Walang basis at di magkakaanoan tayo dito. It would be illegal for you, as a matter of fact, it is illegal for you to ask me to go with you without any papel lang ito. At mga artist na sumuporta kay PRD noong 2016, ano pong pakiwari ninyo sa sinapit niya ngayon, sir, after niya magsilbi ng 6 na taon at ang sinapit niya sa Marcos administration? Well, ito na yung pinakamalaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digong, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po siya ng bayan natin nung araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente.